Mga kasayan, Euro 150 daang hari. Color coding tayo ng ng regulator rectifier. Ito siya kasayan na meron 5 wires ang regulator rectifier ng Euro 150. Ito siya. Ito yung mga kulay niya kasayan, no? Ayan siya, meron tayong pink, yellow, green, red, at black. Ito siya. Iano natin siya kung saan siya pupunta. Ito yung importante kasi ito yung kadalasang dahilan ng problema ng ating motor, hindi siya nagcha-charge. Kaya dapat alam natin yung color coding nito at kung saan papunta yung wire nito para maayos natin yung charging ng ating motor. Umpisahan natin kasahin sa kulay black. Siya ba? Itong black na ating charging, ito yung yung voltage controller. Ayan, pansinin nyo. Pupunta siya sa mga kulay black din o accessory wire. Ayan, dito siya papunta. Ito yung magko-control ng voltahe para hindi mag-overcharge yung ating regulator rectifier. Accessory wire to. Ayan, magkakasama silang mga black. Ayan, voltage controller. Tapos sunod natin, itong kulay green. Itong kulay green na to, ito yung papuntang ground. Ayan siya. Kulay green green ang ground ng Euro at Honda. Ayan, papuntang ground yung kulay green. Negative siya. Ngayon kasayan, ang gagawin nyo rito, halimbawa, itong negative na to, tapos itong isusunod natin, pwede mo tong idiretso sa battery mo kung di nag-charge ang inyong battery. Pwede mo siyang kunin dito kagad, rekta sa may battery. Pagka hindi nag-charge, kung halimbawa may mga putol yung wire natin. Pero kailangan yung lagyan ng fuse para safe siya bago pumunta dito. Ito yung red natin, yung kasunod natin. Itong red na to, pag diretso natin to, pupunta to ng ito, yan. Yung red natin Yung red natin ay papunta ng yan, positive ng battery. Ito. Dadaan siya ng fuse. Kung halimbawa putol-putol na yung mga wire nyo rito, kunin nyo tong dalawa na to. Kunin nyo yung dalawa na yan, idiretso nyo sa battery. Pero siguraduhin nyo nang dadaan sa fuse para sigurado at walang sunog yung ating wire harness. Kailangan nyo nang padaanin sa fuse. Siya kasi na ganun ang gagawin nyo pag hindi nag-charge dito kayong magrekta ng ng wire papunta sa battery. Kasi kung minsan may mga putol dito, hindi nakakarating sa battery. Ito namang negative na to, pag walang supply yung negative, maghanap ka, pwede ka maglagay ng body ground. O pwede kang dumiretso sa negative ng battery. Kaya nilagay din natin dito sa battery. Positive ng battery yung red, yung live, tapos yung green, ayan, may battery negative din. Pwede yung idiretso. Pagka hindi nag-charge, para malaman nyo kung may putol yung wire o wala. Ito siya yung red natin. Tapos pinatitira pa tayong dalawa. Ito yung pink natin. Yung pink natin, didiretso yan sa may stator. Ayan siya diretso siya ng stator. Tapos yung yellow natin, ayan yellow natin, diretso rin siya ng stator. Yan. O, yung dalawa na yan yung pupunta sa ating charger. Pagpunta nito sa may charger, yung yellow tsaka pink, saka pa lang lalabas dito. Lalabas sa may red, tsaka pa lang mag-charge yung ating battery. Kaya pag sira yung ating charging ng stator, hindi mag-charge yung ating battery. Pag sira din yung regulator natin, hindi rin mag-charge yung ating battery. Kasi dyan nakakonekta yung ating stator. I-charge ng stator yung battery. Tapos itong regulator naman, siya yung magko-convert sa 12 volts. Yan siya kasi yung connection ng ating connection ng ating regulator rectifier ng Euro 150. Halimbawa masira yung regulator rectifier natin, ito yung ginagamit natin na pangmalakasan pagka full weight na regulator rectifier. Siya kasi pag meron kayo nakitang ibang kulay katulad nito,
may makikita kayong white at saka yellow. Yung charging niyang kasahin ito, dito niyo siya ilalagay. Pag kulay-kulayin niyo lang siya. Kulay yellow, saka yellow. Ayan na, dito ha. Yan siya kasahin, kulay-kulay lang yan. Kung mapapansin nyo, ang di lang magkakulay dito, etong pink at etong white. Ito yung pagsasamahin nyo. Yan siya kasahin. Ang kakulay nito ay TMX Alpha 125. Magkakulay sila ng ng regulator rectifier. Yun lang kasayan yung pag-color code ng regulator rectifier ng Euro 150 daang hari. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.